The Eternal Bloodline. Kabanata 59. Ilang metro ang layo mula sa gate ng Academy. Sa loob ng isang lugar ng palengke, kahit na lumipas na ang hating gabi at ang magandang buwan ay nagniningning ng maganda sa kalangitan, ang mga kalye ng palengke ay abala sa lahat ng uri ng mga aktibidad. Maraming mga stall, restaurant, at tindahan ang nakahanay sa isang hindi maayos na paraan. Isang grupo ng 4 na lalaki na nakasuot ng regular na damit ang naglalakad sa paligid ng mga kalye ng palengke habang nag-uusap sa isa't isa. Ang grupo ay nakakaakit ng maraming atensyon dahil ang nangunguna ay napakagwapo na may asul na buhok at malalim na itim na mga mata. Ang iba pang 3 na naglalakad sa tabi niya ay mayroon din silang sariling kagandahan pero ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na hoodie kaya kalahati ng kanyang ulo ay nakatago. Biglang lumabas ang isang maliit na may pulang buhok mula sa hoodie ng kabataan. Bakit ko kailangang mabulunan sa loob ng iyong hoodie? Sumigaw si Bia na may iritasyon habang tinitingnan niya ang abalang palengke. Gusto rin niyang mag-enjoy pero pinilit siya ni Kyle na manatiling nakatago. Ginamit ni Kyle ang kanyang hintuturo upang itulak ang ulo pabalik sa loob ng kanyang hoodie na lumabas lang muli. Sinabi ko sa iyo na manatili sa loob ng dorm. Pumayag akong lumabas dahil binibisita lang namin ang palengke na naruroon ng ilang metro ang layo mula sa Academy. Alam kong hindi mapanganib sa paligid ng Academy dahil ang lugar sa paligid ng Academy ay binabantayan pero dapat pa rin tayong mag-ingat pagkatapos ng nangyari sa labas ng tore. Nagreklamo si Bia pero sa huli, nanatili lang siya sa loob ng hoodie habang sumisilip paminsan-minsan. Sinulyapan ni Kyle ang paligid ng palengke. Hindi niya gusto ang masikip na mga lugar pero sa ilalim ng pag-iilaw ng napakaraming ilaw, mukhang maganda ito. Madilim ang kalangitan pero maliwanag at puno ng kulay ang palengke. Naglalakad si Carcel sa tabi niya habang sina Alec at Nine ay hindi tumitigil sa pakikipag-usap sa harap niya. Tumingin sila sa paligid sandali bago huminto sa harap ng isang stall ng armas. Hindi masama ang mga armas dahil ang pinakamababang ranggo na armas ay E rank habang ang pinakamataas ay D rank pero ang grupo ay tumingin lang sa paligid para sa kasiyahan dahil mayroon na silang mga armas. Tiningnan ni Kyle ang mga armas at kumuha ng isang busog. Ito ay kayumanggi, 2 asul na gemstones ang nakatanim sa bawat sulok ng busog. Nakita ni Carcel ang busog sa kamay ni Kyle. Gusto mo bang bilhin ito? Hindi, nagkaroon lang ako ng pag-uusisa dahil sa mga gemstones. Ang may-ari ng stall ay isang may edad na babae. Tiningnan niya si Kyle na hawak ang busog na may ngiti sa negosyo at sinubukang ibenta ito pero ibinalik lang ni Kyle ang busog. Nagustuhan niya ito pero wala itong silbi dahil palagi siyang gumagamit ng espada bilang kanyang armas. Susubukan kong gamitin ang isa sa hinaharap. Siguro. Natutuwa ang may-ari ng stall nang makita niya ang grupo ng mga gwapong lalaki na dumating sa harap ng kanyang stall pero sa lalong madaling panahon ay nainis siya dahil ang mga lalaki ay tumitingin lang sa paligid ng hindi bumibili ng anuman. Ang tingin ni Kyle ay nasa mga armas pero mula sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya na nakikipaglaro si Nine sa isang bead na kasing laki ng daliri. Nagsusuot si 9 nanograms karaniwang walang pakialam na ekspresyon habang kinuha niya ang isang labyrinth mula sa stall pero makikita ng isa na pagkatapos niyang makipaglaro sa bead ang kanyang ekspresyon ay naging malamig sa isang segundo. Hindi gaanong inisip ni Kyle ang tungkol dito pero pagkatapos napansin niya na lihim na sumusulyap si Alec kay 9. Napakalinaw ng tingin pero agad itong napansin ni Kyle dahil pagkatapos ibalik ang busog ay nakatayo siya sa likod ng trio. Sumimangot si Kyle pero pagkatapos biglang umatras si Nine na may mapagmataas na ngiti. Mga guys, kailangan kong kausapin ang aking kasintahan. Ang communication crystal ay nagbubos sa loob ng aking storage ring hehe. Itinuro niya ang isang kalapit na restaurant. Kumain tayo ng isang magandang bagay. Hintayin niyo ako sa restaurant, babalik ako agad. Kiniliti ni Kyle ang kanyang dila nang walang kahihiyang ipinagmamalaki ni Nine ang tungkol sa kanyang relasyon. Sige. Pagkatapos makuha ang pagpapatunay, ngumisi si Nine at nawala sa loob ng karamihan. Pumunta sina Carcel at Kyle sa isa pang stall pero ang makabuluhang tingin ni Alec ay nanatili sa pagkawala ni Nine. Well, aalagaan niya ito. Sumali siya sa duo at pagkatapos inis ang isa pang tagapagbantay ng stall ay pumunta sila sa restaurant na itinuro ni Nine. Maliit ito pero puno hanggang sa gilid. Maraming mga customer ang nakaupo sa paligid ng mga bilog na mesa habang tinatangkilik ang kanilang pagkain. Nang pumasok sina Kyle, Alec, at Carcel sa restaurant, lumapit ang isang matandang ginang na may magalang na ngiti. Ginabayan niya sila sa isang sulok kung saan naruroon ang tanging walang laman na mesa at inabot sa kanila ang isang papel na menu.
Ano ang gusto ninyong kainin? Naghahain kami ng karne ng halimaw bilang aming pinakamahusay na ulam pero mayroon ding iba pang mga espesyalidad. Maglaan kayo ng oras upang magpasya. Pagkatapos magbigay ng magalang na tango ay iniwan sila ng ginang na mag-isa. Gusto kong kumain ng karne. Sinabi ni Alec habang tinitingnan ang menu. Gusto niyang pumili ng lahat ng uri ng karne pero nang makita niya ang price tag ay nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit napakamahal nito? Ang isang plato ng karne ng halimaw ay nagkakahalaga ng 100 gintong barya. Ito ay dahil hindi tulad ng normal na karne, ang karne ng mga halimaw ay masarap. Maaari rin itong bahagyang mabawi ang enerhiya ng consumer. Tiningnan ni na Carcel at Kyle ang ekspresyon ni Alec na may tawa. Pagkatapos tumingin sila sa isa't isa, hindi na mas tiyak na tiningnan nila ang mga storage ring na naruroon sa bawat kamay. Nagsusuot si Carcel ng isang gintong kulay na singsing na may maraming gintong barya at mana stones. Bilang isang prinsipe, hindi siya mahirap pero nang makita niya ang napakaraming singsing sa mga daliri ni Kyle ay itinaas niya ang kanyang kilay. May 3 singsing si Kyle sa kanyang mga daliri na puno hanggang sa gilid na may maraming mana stones at kakaibang hitsura na gintong barya. Kahit na ang hugis ng barya ay naiiba sa normal na hugis, ginto pa rin ito. Tila ang tanging mahirap na lalaki na naruroon dito ay si Alec na halos nasa bingit ng pag-iyak pagkatapos makita ang premyo ng karne ng halimaw. Kahit na parehong kayang bayaran ni na Carcel at Kyle ang pagkain ng madali ay lumitaw ang isang masamang ngiti sa kanilang mukha. Habang abala si Alec sa pagtingin sa menu, sinabi ni Kyle kay Carcel, "Paano ang dine and dash?" Tumawa si Carcel at sinabi pabalik na may ngisi. Hindi masama ang ideya. Samantala, pagkaalis ni Nine sa trio, tumawid siya sa abalang kalye at pumasok sa isang madilim na alley. Ang kanyang ekspresyon ay solemn na nang kinuha niya ang isang bead mula sa kanyang mga manggas. Ito ay isang espesyal na aparato na nagpapaalam sa kanya kung may isang tao mula sa kanyang lahi na malapit. Hinawakan niya ang bead at tiningnan ang madilim na alley. Alam kong magugulat ka sa sandaling kinuha ko ang bead kaya lumabas ka na. Walang sumagot. Tahimik ang alley pero nanunuya si Nine. Tinututulan mo ba ang aking mga utos? Sinabi niya sa galit na tono. Ang kanyang karaniwang walang pakialam at mapaglarong kalikasan ay wala kahit saan. Pagkatapos niyang sumigaw ay lumitaw ang isang anino mula sa alley. Lumapit ang anino kay Nine bago ito naging isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Ang lalaki ay may itim na buhok at mapusyaw na asul na mga mata. Ang kanyang balat ay kumikinang na may mahinang asul na kulay at nakasuot siya ng itim na Amerikana. Tiningnan siya ni Nine at sumimangot. Anong ginagawa mo rito? Huli kong natatandaan na itinalaga ka upang alagaan ang mga dam na nilalang. Halatang hindi nasiyahan ng lalaki nang hilingin siya ni Nine na lumabas. Nagbigay siya ng kalahating puso na yumuko at tiningnan si Nine na may walang emosyon na mga mata. Young Prince, inatasan ako ng Queen na pumunta rito upang alamin ang lahat tungkol sa lalaking itim ang buhok na kasama mo kanina. Ang kanyang pangalan ay Kyle, gusto kong pumasok sa academy pero kahit na sinubukan ko ng sandali, hindi ko nagawa. Sa huli, nagpasya akong magtago sa loob ng lungsod upang hintayin ang kabataan na lumabas ng kusa. Mas lumalim ang mga kunot ni Nine habang malamig siyang nakatingin sa lalaki. Bakit mo gustong malaman ang tungkol kay Kyle? Nainis ang lalaking itim ang buhok dahil ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Hindi niya gustong sumagot pero dahil mas mataas ang katayuan ni Nine ay sumagot siya na may inis na tono. Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanya na pagkakaroon ng isang SSS+ rank na hayop ay kumalat na sa bawat kontinente pero dahil ito ay chismis lang, hiniling ako ng Queen na kumpirmahin ang pagiging tunay ng mga alingaw-ngaw. Gayun din, hindi lang ako ang nagbabantay sa batang iyon. Maaari kong maramdaman ang maraming makapangyarihang aura na sumusunod sa kanya sa sandaling lumabas siya mula sa academy pero dahil bumalik na ang principal sa academy kaya walang sino man ang walang pakundangang umaatake sa kanya. Naging madilim ang mga ekspresyon ng mukha ni Nine. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao. Siyempre, alam niya ang tungkol kay Bia at kung ano ang nangyari nang lumabas si Kyle mula sa tore. Hindi niya lang inaasahan na magkakaroon ng interes ang kanyang ina kay Bia. Palagi siyang lumalayo sa mga ganitong uri ng mga bagay kahit sina Alec at Gian na may SSS+ rank na talento ay hindi nagbigay ng interes sa kanya. Pagkatapos mag-isip sandali, tiningnan ni Nine ang lalaki na may malalim na ekspresyon. Hindi mo na kailangang sumunod sa kanya. Sabihin mo sa aking ina na lumayo sa bagay na ito. Si Kyle ay aking kaibigan. Hindi ko gustong saktan siya ng aking mga tao. Halatang sumimangot ang lalaki.
Gusto niyang magprotesta pero tiningnan siya ni Nine na may kanyang gininto ang mga mata. Ikalawang beses mo nang sinubukan na tanggihan ang aking mga utos. Sa tingin ko nakalimutan mo na pagkatapos ng queen at ang hinaharap na queen ng aking katayuan ay ang pinakamataas. Malakas na sumigaw si Nine na may malamig na tingin. Matagal na panahon na mula nang makita niya ang kanyang ina pero alam niya kahit na iniwan niya ang kanyang tahanan, ang kanyang posisyon ay hindi maaaring agawin. Tiningnan ng lalaki ang gintong mata ni Nine at agad na lumuhod. Ang mga matang iyon ay ang simbolo ng natatanging kapangyarihan na iilan lamang ang maaaring magmana. Iyon ang dahilan, ayon sa mga patakaran hindi niya maaaring tanggihan ang mga utos ni Nine. Ngayon wala na siyang pagpipilian kundi iulat ang lahat pabalik at hintayin ang susunod na mga utos ng Queen. Humihingi ako ng paumanhin sa aking kabastusan. Gagawin ko ang iyong nais. Tiningnan ni Nine ang lalaking nakaluhod. Malamig ang kanyang ekspresyon nang lumingon siya upang umalis pero biglang naalala niya ang isang bagay. Nagmadali niyang pinigilan ang lalaki na umaalis. Teka! Huminto ang lalaki sa kanyang mga truck at lumingon kay Nine na lumakad patungo sa kanya na may ngiti na hindi niya pa nakikita. Well, mayroon ka bang mana stones? Sumimangot ang lalaki pero tumango siya. Nagliwanag ang mga mata ni Nine. May masamang pakiramdam siya na matatalo niya ang taya na ginawa niya kay Kyle. Ayaw niyang ibigay ang kanyang pinaghirapang mana stones kay Kyle. Ibigay mo sa akin ang mga ito. Lalong lumalim ang kunot ng lalaki pero tiningnan niya si Nine. Sa tingin ko ayos lang na magbigay ng ilan. Gaano karami ang kailangan mo? Hindi ko kailangan ng marami. Sapat na ang 50,000. Kinurap ng lalaki ang kanyang mga mata, iniisip na baka narinig niya ng mali. Gaano karami? 50,000. Nalito ang lalaki nang marinig niya muli ang halaga. Damat. Mahalaga ang mana stones, nakakuha lang ako ng ilan kamakailan ngayon gusto niya ng 50,000. Sumumpo siya sa loob pero tiningnan siya ni Nine na may ngiti. Hinihintay niya siyang umubo ng mga mana stones. Sa isang masakit na ekspresyon, ibinigay ng lalaki kay Nine ang lahat ng mana stones na mayroon siya. Hindi nasiyahan si Nine dahil nakatanggap lang siya ng 34,000 mana stones. Sok, wala kang kwenta, umalis ka na. Pagkatapos kunin ang lahat ng mana stones mula sa lalaki, lumingon siya at nagmadaling umalis. Ang lalaki ay maaari lamang tumitig sa kanyang lumulubog na imahe na may masakit na ekspresyon. Hindi makatarungan. Pagkaalis sa ali, nagmadaling pumunta si Nine sa restaurant kung saan naruroon ang iba. Pumasok siya sa loob ng restaurant at pagkatapos tumingin sa paligid ay nakita niya ang trio na nakaupo sa isang sulok. Nagmadali siyang lumapit sa kanila at itinapon ang kanyang braso sa balikat ni Kyle. Ano ang kakainin natin? Tiningnan ni Alex si Nine. Bumalik ka sa eksaktong oras na dumating ang pagkain. Tumawa si Nine at umupo sa tabi ni Kyle na tumingin sa kanya na may makabuluhang ngiti. Ha! Ang kanyang tingin ay tumama kay Carcel na nakatitig din sa kanya na may ngiti. Pagkatapos makita ang kanilang ekspresyon at kung paano sila tumuturo kay Alec na kumakain, ngumisi si Nine na may alam na kaya gusto nilang dine and dash. Hehe. Nakakatuwa. Pagkatapos kumain ng lahat, biglang tumayo si Kyle at umalis na may dahilan na nakaramdam siya ng busog at gustong huminga ng sariwang hangin. Pagkatapos ni Kyle, biglang sinabi ni Carcel na nakakaramdam din siya ng pagkabagot at iniwan sina Alec at Nine na nag-iisa. Tiningnan ni Nine ang likuran ni Carcel at tumayo. Babalik ako. Umalis siya na may ngisi. Naiwan si Alec na nag-iisa. Sumimangot siya dahil kahit na naghintay siya ng sandali ay walang bumalik. Lumapit sa kanya ang matandang ginang at inabutan siya ng isang mahabang bill. Nasaan sila? Kinabahan si Alec nang makita niya ang bill. Napakamahal nito. Tumingin siya sa labas pero pagkatapos makita na wala na ay alam niyang iniwan siya. Sa huli, binayaran niya ang bill na may mapait na ekspresyon. Damn it! Hintayin ninyo kayong tatlo, gagantay ako. Pagkatapos bayaran ang bill, lumabas si Alex sa restaurant na may buntong hininga. Ginalaw niya ang kanyang storage ring. Marami akong mahahalagang bagay pero wala akong pera. Bakit ako naghihirap? Mukhang kailangan kong magbenta ng ilan. Ang trio na dating hindi nakikita ay tumalon mula sa kanilang mga tagwan. Nagtinginan sila at nagsimulang tumawa. Narinig ni Alec ang kanilang pagtawa at lumingon sa kanyang kaliwa. Seryoso ang kanyang ekspresyon dahil ang tatlo sa kanila ay tumatawa habang nakatayo sa likod ng isang stall sa harap ng restaurant. Niloko ninyong lahat ako para bayaran ang buong bill. Sumigaw siya at lumapit sa trio na may nakapikit na mga mata.
Huminto ang karamihan sa paligid nila at tiningnan sila pagkatapos marinig ang sigaw ni Alec. Pinunasan ni Nine ang kanyang hindi umiiral na mga luha habang tinitingnan ang hindi nasisiyahang mukha ni Alec. Bro, mahirap tayong lahat. Ikaw lang ang mayaman. Gumawa siya ng isang kaawa-awang ekspresyon at tinapik ang balikat ni Alec na nagngangalit. Tumawa si Carcel pero agad siyang sumunod sa mga yapik ni Nine at nagsuot ng isang malungkot na ekspresyon. Say, nakalimutan ko ring magdala ng pera. Kinurap ni Kyle ang kanyang mga mata na may ngiti. Sasabihin din niya ang isang bagay na dramatikong pero pagkatapos napansin niya ang karamihan na nagtitipon sa paligid nila. Ito ay para lamang sa isang sandali pero tinunton ng kanyang mga mata ang ilang mga magnanakaw sa gitna ng karamihan. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon ng mukha pero kinakabahan siya sa loob. Guys, umalis na tayo. Huminto ang trio sa pagbibiro at tiningnan si Kyle. Agad nilang napansin ang karamihan na dahan-daang nagtitipon sa paligid nila. Kakaiba. Hindi sila gumawa ng malaking kaguluhan pero sa ilang kadahilanan, sinusubukan silang palibutan ng mga tao. Sumimangot si Alec. Tumango siya at agad nilang sinubukan na lisanin ang lugar pero sa ilang kadahilanan, tatlong lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nakasuot ng itim na damit ang iniwan ang karamihan at hinaranggan ang kanilang daan. Naging madilim ang ekspresyon ni Alec. Malamig siyang tumitig sa kanila. Umalis. Malamig ang kanyang boses pero ang mga individual na humaharang sa kanyang daan ay hindi man lang gumalaw mula sa kanilang lokasyon sa halip apat pang individual ang lumitaw mula sa karamihan na humaharang sa kanilang daan mula sa bawat direksyon. Sa mga ngipin na nagngangalit, umatras si Alec. Hindi niya maramdaman ang aura ng mga taong nakapalibot sa kanila. Mas malakas sila kaysa sa akin. Nagtinginan sina Nine, Carcel, at Kyle na may malungkot na ekspresyon. Agad nilang kinuha ang kanilang mga armas at tumayo sa tabi ni Alec. Lahat silang apat ay handang lumaban kung may umatake sa kanila. Isa sa mga magnanakaw na nakatayo sa harap nila ay nanunuya nang makita niya silang kumuha ng kanilang mga armas. Binuksan niya ang kanyang bibig upang magsabi ng isang bagay pero biglang tumayo ang kanyang buhok at agad siyang tumalon pabalik. Ang lahat ng mga individual na nakapalibot kay Kyle at sa iba pa ay nagpanik din. Isang mabigat na presyon ang bumaba mula sa kalangitan bago tumunog ang isang matandang boses sa loob ng mga tainga ng lahat. Sa tingin mo kung matalino mong nagtatag ng isang array sa paligid ng mga bata ay hindi ko mararamdaman ang iyong kasuklam-suklam na presensya. Isa sa mga lalaking itim ang damit ay kinabahan na lumunok. Siya ang nagtatag ng isang array sa paligid ng restaurant upang maiwasan ang mahuli pero tila nagkamali ang kanyang bitag at nagkamali siya ng husto. Tiningnan ni Alec ang mga nanginginig na individual bago tumingin kina Kyle, Nine, at Carcel. Hindi tulad ng lahat, ang apat sa kanila ay perpektong maayos. Ang mga nanginginig na individual ay nagsimulang pawisan habang ang presyon sa paligid nila ay naging napakahirap na tiisin. Nanunuya ang matandang boses. Matapang kayong lahat na umatake sa isang tao sa aking teritoryo. Ang pinakamasamang bahagi ay sinusubukan ninyong atakihin ang aking mga estudyante. Hindi ako gagawa ng anuman sa pagkakataong ito dahil mararamdaman ko ang ilang pamilyar na ores. Sabihin mo sa iyong mga master kung nagpadala sila ng isang tao rito muli pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Umalis bago ko kayong patayin. Nagngangalit ang magnanakaw at ang kanyang figure ay lumabo habang nawala siya sa isang random na direksyon. Ang iba pa ay nawala din sa iba't ibang direksyon. Agad na tumakbo ang karamihan sa maraming iba't ibang direksyon. Sa lalong madaling panahon, maliban kay Alec at sa trio wala nang ibang naruroon sa paligid ng restaurant. Kahit ang mga normal na customer na nakaupo sa loob ng restaurant ay tumakas dahil sa biglang presyon. Nalito si Alec nang tumunog muli ang matandang boses. Kayong mga walang hiya. Bumalik lang ako isang linggo na ang nakalipas at may gumagawa na ng gulo. Bumalik sa academy ngayon o kailangan mong tumakbo sa paligid ng training ground na hubad. Lumunok si Alec nang marinig niya ang salitang hubad. Tila ang boses ay sa isa sa mga malalakas na individual na naruroon sa loob ng academy. Lumingon siya upang tingnan ang iba habang nagsasalita ng nerbyoso. Bumalik na tayo. Ang kanyang pangungusap ay naputol dahil nag-iisa siyang nakatayo. Agad na tiningnan ni Alec ang lumilipis na trio na tumatakbo na patungo sa academy nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Nagulat si Alec. Nagtataka siya kung bakit palagi siyang huling tumatakbo. Damn it! Sa isang sumpa, sinundan niya sina Kyle, Nine, at Carcel na malayo na. Pagkatapos tumakbo ng kalahating oras, iniwan nila ang palengke at dumating sa harap ng gate ng academy.
Karaniwan kahit na tumakbo sila ng buong lakas nila aabutin sila ng hindi bababa sa 40 minuto pero dahil natatakot sila sa salitang hubad, dumating sila ng mas maaga. Hingal na hingal si Kyle habang sinulyapan niya ang tanging bantay na nakatayo sa labas ng gate ng academy. Ang trio ay nakatayo sa tabi niya na may mabigat na paghinga. Tiningnan sila ng bantay na may naguguluhang ekspresyon. Mukhang nakatakas lang sila mula sa isang krisis sa buhay at kamatayan. Naalala niya sila dahil sa magagandang hitsura ni na Alec at Carcel. Gayun din, umalis sila ilang oras na ang nakalipas upang gumawa ng isang misyon. Mga bata, ayos lang ba ang lahat? Tiningnan ni Nine ang bantay na may isang nakamamatay na seryosong ekspresyon. Hindi kami ayos sa lahat, pakibilisan buksan ang gate. Ha! Kinurap ng bantay ang kanyang mga mata, tiningnan pa niya ang kanilang mga likuran upang makita kung may humahabol sa kanila pero wala siyang nakita. Gayunpaman, binuksan niya ang gate upang papasukin sila pagkatapos makita ang kanilang desperadong mga ekspresyon. Pagkatapos lamang makapasok sa loob ng academy ay bumantong hininga sina Kyle at ang iba pa na may ginhawa. Nagtinginan sila. Ito ang unang pagkakataon na lumabas silang magkakasama upang magsaya at marahil ito rin ang huli dahil ang karanasan ay hindi maganda. Nakatayo si Principal Rattrick sa loob ng isang silid na mahinang ilaw nang kiniliti niya ang kanyang dila na may inis. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng sino man na atakihin ang mga estudyante mula sa Royal Academy pero sa pagkakataong ito ay mas malala. Sa tingin ko hindi titigil ang mga matatandang hari na iyon kahit pagkatapos ng aking babala. Magpapadala sila muli ng isang tao. Madaling pamahalaan sa Alec lang pero ngayon na lumitaw ang isang triple S+ rank na hayop sa loob ng academy, sa tingin ko hindi sila mananahimik. Lumapit siya sa isang kalapit na upuan at umupo na may buntong hininga. Ayos lang sa paligid ng academy pero kung pupunta pa ang mga bata ng walang proteksyon hindi niya magagarantiyahan ang kanilang kaligtasan. Minasahe niya ang kanyang mga templo at agad na tumawag sa isang tao. Pumasok ang isang matandang lalaking itim ang buhok sa silid pagkatapos ng isang katok. Gusto niyang yumuko ng magalang pero tumayo ang principal na may seryosong ekspresyon. Anong tanga ang nagpahintulot sa kanila na umalis sa academy? Hindi ba't partikular kung sinabi na huwag hayaan sina Alec at ang batang iyon na si Kyle na lumabas sa academy? Tiningnan ng lalaki ang galit na principal. Nagsimula siyang pawisan dahil pagkatapos bumalik ang principal ay nagtatrabaho ng walang tigil at ngayon ay nabigo siya sa ilang kadahilanan. Wala siyang magawa kundi tahimik na makinig at isumpa ang mga nasa likod ng kanyang paghihirap. Iba ng apat sa kanila sa pagpasok sa mission hall. Kung nakita kong may nagbigay sa kanila ng isang misyon at pinayagan silang umalis sa academy nang walang pahintulot ko ay parurusahan ko sila mismo. Tumango ang lalaking itim ang buhok at agad na umalis sa silid. Pumunta siya sa mission hall at pagkatapos tipunin ang lahat ng mga taong may pananagutan ay binigyan niya sila ng isang hanay ng mga pangalan. Kung pumasok ang mga taong ito sa hall at humiling ng isang misyon ay sipain lang sila o kung hindi tayo ang magdurusa. Tumango ang lahat na may seryosong ekspresyon at agad na sinasalo ang mga pangalan. Naghiwalay sina Kyle at Nine kasama sina Alec at Carcel sa harap ng gusali ng dorm. Naglakad silang dalawa ng tahimik. Abala sila sa pagproseso ng lahat ng nangyari ngayon. Pagkarating sa kanilang mga silid, tiningnan ni Nine si Kyle. Magandang gabi. Lumingon si Kyle. Nakikita ko ang pagsikat ng araw. Paano magkakaroon ng magandang gabi ngayon? Tumawa si Nine at agad na naging magaan ang mood. Kung gayon magpahinga ka lang. Tandaan mayroon tayong praktikal na pagsusulit bukas. Alam ko. Binuksan ni Kyle ang pinto at pumasok sa loob. Tiningnan niya sa loob ng kanyang hoodie. Natutulog ka ba? Nagising ako nang nagtipon ng mga taong iyon sa paligid mo. Gusto kong lumabas para tumulong pero nakaramdam ako ng maraming matalas na mata na nakatuon sa iyong katawan kaya nanatili akong tahimik. Sa tingin ko nandoon sila dahil sa akin. Bumantong hininga si Kyle at hinawakan si Bia na nasa loob ng kanyang hoodie. Huwag kang makaramdam ng pagkakasala, ayos lang ang lahat. Gayun din, bahagyang kasalanan ko na alam kong mapanganib pero umalis pa rin ako sa academy. Hindi ako nakatanggi dahil ito ang unang pagkakataon na lumabas ako kasama ang mga kaibigan. Siguro gusto kong maranasan ang pakiramdam sa palagay ko. Inilagay niya si Bia sa kama. Mararamdaman niya na nalulungkot siya. Hindi mo kasalanan. Ikalawang beses ka nang inatake dahil sa akin. Dapat sana nanatili ako sa loob ng silid nang hilingin mo ako. Umupo si Kyle sa kama at tinanggal ang kanyang sapatos. Huwag kang mag-isip ng labis, matulog ka lang.
Lalakas tayo sa hinaharap. Sapat na ang lakas para gumala sa kung saan natin gusto nang hindi natatakot sa ibang tao. Maaari ka ring maging aking eksklusibong Triple S Plus rank na Phoenix sa hinaharap. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na umatake. Ang tanging problema ay ang iyong laki. Tumawa si Kyle at tiningnan si Bia na nagsusuot ng solemn na ekspresyon. Gusto ni Bia na magtalo na hindi lahat ng laki pero nanatili lang siyang tahimik. Ang kanyang mood ay nagiging mas magaan pagkatapos marinig ang mga positibong salita ni Kyle. Tumayo si Kyle at pumasok sa banyo upang maligo. Tinitigan ni Bia ang kanyang lumulubog na figure na may kanyang bilog na mga mata. Isish! Magiging malakas tayo ng magkasama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng emosyonal pero ang komento tungkol sa kanyang laki ay napakaasim. Damn it! Gusto ko ring dagdagan ang aking laki. Karaniwan tataas ito ng dahan-dahan tuwing mag-a-advance ako ng isang sub-rank pero pagkatapos ubusin ng dugo ni Kyle huminto ang paglaki ng aking katawan. Siguro pagkatapos magising ni Kyle ang kanyang bloodline magiging normal ang aking laki. Nagreklamo siya sa loob at inilibing ang kanyang sarili sa loob ng isang unan upang matulog. Pagkatapos maligo nakatulog din si Kyle. Wala siyang ginawa sa buong araw at tamad na nakahiga sa ibabaw ng kanyang kama. Sinubukan niyang basahin ang mga libro ng Ancient Array na kanyang natagpuan sa loob ng tore pero napakahirap nila. Sa huli, sumuko siya at nagpa siya na basahin ang mga ito kapag medyo bihasa na siya sa mga simbolo ng array. Sa gabi, nakarinig si Kyle ng isang katok sa kanyang pinto. Binuksan niya ang pinto at nakatayo si Nine sa labas na may solemn na ekspresyon. Sumimangot si Kyle. Anong nangyari? Bro, pumunta lang ako sa mission hall para isumite ang nabigong misyon na kinuha namin bago umalis. Alam mo kung ano ang nangyari. Walang awa nila akong sinipa. Itinaas ni Kyle ang kanyang kilay. Bakit? Hindi ko alam ang dahilan pero lumilitaw na ipinagbawal kaming pumasok sa mission hall. Nagreklamo si Nine. Ayos lang kung si Kyle at Alec lang ang naghirap pero siya at si Carcel ay ipinagbawal din na umalis sa academy. Hindi ito patas. Tumawa si Kyle nang makita niya ang ekspresyon ni Nine. Sa tingin ko para sa ating kaligtasan dahil nakaharap tayo ng isang malaking banta nang lumabas tayo. Hindi naging maganda ang mood ni Nine. Anyway gusto mong kumain ng magkasama. Umiling si Kyle. Sila ni Bia ay kumain na 1 oras na ang nakalipas. Gusto ni Nine na pumasok sa kanyang silid upang sabihin sa kanya ang trahedyang kwento tungkol sa kung paano siya walang awa na sinipa at ang lahat ng nanunood na mga estudyante ay tumawa sa kanya pero itinulak siya ni Kyle patungo sa kanyang silid na may tawa. Sige magpahinga ka na. Mayroon tayong praktikal na pagsusulit bukas. Pero nagpapahinga ako sa buong araw. Magkita tayo bukas. Sinabi ni Kyle at isinara ang kanyang pinto. Pumunta siya patungo sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata upang matulog muli. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.